기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리를 사랑하시는 하나님 우리 아버지, 우리에게 주신 그 은혜를 인하여 감사를 드립니다. Amang Diyos na nagmamahal po sa amin, salamat po sa inyong pagligtas at biyaya. 주 예수님께서 흘리신 그 보배로운 피로 우리 죄를 영원히 사해 주시고 아무 공로 없이 구원해 주신 걸 감사드립니다. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, lahat po ng aming mga kasalanan ay natubos na. Salamat po. 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주시고 영원한 하나님 나라에 들어갈 수 있는 영광스러운 소망을 주신 그 은혜를 감사드립니다. Ginawa niyo po kaming anak mo at bigyan niyo po kami ng pag-asa na makapunta sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. 이 필리핀에도 주님의 복음을 허락하시고 곳곳에 많은 교회가 세워지고 또 많은 영혼이 구원받는 하나님의 역사가 일어나게 해주셔서 감사합니다. Salamat din po sa inyong pakilos dito sa bansang Pilipinas. Maraming naliligaw na kaluluwa ay naligtas at dumami na po yung mga iglesia mo, Panginoon. 이번에 또 우리가 함께 모여서 주님 안에서 교제하고 말씀을 배우고 또 주님의 영광을 위해서 함께 기도할 수 있는 시간 주셔서 감사합니다. Salamat din po sa itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami upang makinig ng salita mo at makaroon ng banana fellowship. 우리와 함께 하시고 하나님 나라에 들어갈 때까지 우리를 지키시고 인도해 주시는 주님, 이 땅에 사는 동안에 우리의 남은 생에 하나님의 영광을 위해서 올바로 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nawa, Panginoon, sa aming natitirang panahon sa mundong ito, patuloy po kami sa aming paglilingkod sa Ebanghelyo at sa Panginoon. 이 시간 또 여러 교회의 임원들이 함께 모여서 교제하게 주신 주님 감사합니다. Sa oras na ito, maraming mga leaders sa bawat iglesia ay nandito po. 이 시간에도 우리에게 또 필요한 말씀을 허락해 주옵소서. Hayaan niyo po sa amin ang salita na nararapat po sa amin. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 아멘. 우리 성경 시편 116편 Awi chapter 시편 116편 116 12절 말씀입니다. verse 12. Awi chapter 116 verse 12. 한번 읽어주세요. So, babasahin ko po, ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬. 자, 우리 구원받은 사람은 이 말씀 너무나 잘 아는 말씀입니다. So, kilalang kilala po ng lahat ng ligtas na Kristiyano yung talatang ito. 이 말씀은 지금부터 약 3,000년 전에 기록된 말씀이지만은 하나님의 은혜로 구원받은 사람들의 마음에서 우러나는 그 감정을 이렇게 간단하게 표현한 말씀입니다. Yung talatang ito ay isinulat 3,000 taon na nakakalipas, pero dito po nakikita natin yung puso ng isang taong ligtas. 우리는 그 하나님이 주신 그 큰 은혜로 말미암아 우리가 죄사함 받고 구원받은 사람들입니다. So lahat ng kasalanan po natin na napatawat na sa pamamagitan ng masalang biyaya ng Diyos at nandito po tayo. 그 앞에 8절에 보면은 주께서 내 영혼을 사망에서 내 눈을 눈물에서 내 발을 넘어지게 해서 건지셨습니다. 그랬습니다. Doon po sa verse 8, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, at mga paa ko sa pakatisot. 우리의 영혼을 사망에서 생명으로 옮겨주셨습니다. So inilipat po ng Diyos yung ating kaluluwa mula sa kamatayan hanggang sa buhay. 죄로 인해 넘어져서 지옥에 떨어질 뻔했는데 거기서 하나님이 우리를 건져주셨습니다. So iniligtas po tayo ng Diyos sa ating kapalaran na patungo sa impyerno. 하나님은 우리를 구원하기 위해서 자기 독생자를 사람의 모양으로 보내서 죄 없는 예수님이 우리 대신 속죄 제물로 십자가에 죽기까지 하셨습니다. So isinugo po ng Diyos yung kanyang tanging anak para sa ating mga kasalanan at lahat ng ating mga kasalanan ay natubos na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. 죄로 말미암아 우리가 받아야 될 하나님의 심판과 저주와 죽음을
예수님이 대신 받으셨습니다. Yung kaparusahan at hatol kamatayan na dapat dumating sa atin ay pumunta kay Hesus Kristo na walang 주님이 흘리신 kasalanan. 그 보배로 피로 우리 죄를 영원히 사해 주셨습니다. Lahat ng ating kasalanan ay nahugas na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. 성령님께서는 그 은혜를 우리에게 깨달아서 믿게 해 주셨습니다. Sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, dumating po sa atin yung pananampalataya. 그래서 우리는 하나님이 우리에게 주신 그 놀라운 은혜를 무엇으로 보답할까 하는 마음이 저절로 나옵니다. Kaya ang puso po natin ay ano ang isusukuli sa lahat niyang kabutihan sa akin. 이 구원받은 사람이 이 땅에 사는 동안에도 우리를 과와 같이 버리지 않고 항상 우리와 같이 계시고 하나님 나라에 들어갈 때까지 우리를 인도해 주신다고 했습니다. So hindi po niya tayo pinababayaan o iniwanan, lagi po siya kasama po natin hanggang dumating po tayo sa langit. 멀지 않아 주님 다시 오실 때 우리를 우리의 몸까지 주님처럼 영광스러움으로 변화시켜서 그 나라에 데려가신다고 말씀했습니다. Pagbalik po ng Panginoon, babaguhin niya po yung ating katawan at dadalhin po tayo sa kaharian ng Diyos. 우리에게 주신 은혜와 앞으로 또 주실 그 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? Kaya yung biyaya na dumating sa atin at darating pa, ano ang isusukuli po natin? 구원받은 우리 그리스도인들은 남은 생에는 그 하나님의 은혜를 보답하기 위해서 이제 이 땅에 살고 있습니다. Kaya sa ating natitirang panahon sa buhay, dapat isukuli po natin sa Diyos sa lahat niyang pag-ibig. 구원받은 사람이 이 땅에 사는 동안에 어떻게 하나님의 은혜를 보답하고 주님을 위해서 살 수 있는지 성경에 자세히 말씀해 주셨습니다. Kaya nakasulat sa Biblia ng detalyado kung ano ang dapat nating gawin para isukuli sa Diyos sa lahat niyang biyaya. 말로만 하나님의 은혜를 어떻게 보답할고 주님을 위해서 산다고 할 것이 아니라 실제로 우리는 주님의 은혜를 보답하기 위해서 주님을 섬기고 주님을 기쁘시게 하기 위해서 남은 생애를 살아가야 할 겁니다. So hindi pwede maisukuli sa biyaya ng Panginoon sa bibig lamang. Dapat magkumilos po tayo at gumawa po tayo para sa itong biyaya. 시편 118편 그다음에 시편 118편 17절을 읽으세요. So awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. 내가 죽지 않고 살아서 구원받은 사람은 죽으면은 하나님 앞에 갑니다. So hindi ako mamamatay. Yung isang ligtas na tao pag namatay na dadalhin sa langit. 우리는 구원받자마자 주님 앞에 갈 것이 아니라 은혜를 보답하고 주님을 위해서 살다가 주님 앞에 가야 될 거예요. Pero bago pumunta sa langit po tayo, dapat isukuli muna sa kanyang biyaya. 우리가 죽지 않고 남은 생에 하나님을 섬기고 하나님을 기쁘시게 하고 하나님의 영광에서 해야 될 일이 많지만은 그 중에 죽지 않고 살아서 하나님이 행하신 일을 내가 선포하리라고 했습니다. Kaya sabi po dito, habang buhay pa ako sa mundong ito, so isasalaysay ang gawa ng Panginoon sa daming tao. 하나님이 그 행하신 일이 우주 만물을 창조하고 다스리는 일을 하십니다. Yung gawa ng Panginoon ay lumikha siya sa mundong ito at namumuno po siya sa yung takbo ng kasaysayan. 인류 역사를 주장하시고 다스려 가십니다. So tumatakbo po siya, namumuno po siya sa buong takbo ng kasaysayan. 하나님이 하시는 일은 수없이 많이 있습니다. Kaya marami po yung gawa ng Panginoon. 그 중에 가장 크고 놀라운 일은 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내서 사람의 영혼을 구원하기 위해서 십자가에 죽기까지 하시고 그 피를 흘려서 우리 죄를 영원히 사해 주신 것입니다. Pero pinakamalaking gawa ng Panginoon ay isinugo po niya yung kanyang buktong anak, si Jesus, at iniligtas po niya tayo sa pamagitan ng kanyang banal na sakripisyo. 또 예수님이 다시 부활하시고 예수님이 하나님의 아들이시고 우리를 구원해 주신 사실을 증거하시고 믿게 해주셨습니다. At binuhay po siya muli sa mga patay at napatunayan na lahat ng kasalanan po natin ay natubos na.
그래서 하나님이 행하신 일 중에 가장 놀라운 일은 하나님의 독생자를 우리를 위해서 속죄 제물로 죽는 데까지 내어주시고 그 보배로운 피로 우리 죄를 영원히 사해 주신 것이 하나님이 하신 일 중에 가장 큰 일입니다. Kaya yung pinaka dakilang gawa ng Panginoon ay isinugo niya po yung kanyang tanging anak at sa pamamagitan ng kanyang dugo, lahat ng kasalanan ay natubos na, napatawat na. 하나님은 말씀과 능력으로 하나님이 하실 수 없는 일은 아무것도 없습니다. Kaya walang imposible po sa Panginoon sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. 그러나 하나님이 말씀으로도 능력으로도 할 수 없는 일이 딱 한 가지 있습니다. Pero meron pong isang bagay na hindi pwede, hindi magawa ng Diyos sa salita lamang. 그것은 우리 영혼을 구원하시는 일입니다. So ano po ito? Pagligtas po sa ating kaluluwa. 하나님은 공의로운 하나님 때문에 죄삭은 사망인데 죄를 그대로 두고 우리를 구원할 수는 없습니다. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya hindi pwede mapatawad po yung ating kasalanan sa pamamagitan ng bibig salita lamang. 그래서 우리의 지은 죄값을 하나님이 대신 갚아주셔야만 우리를 구원할 수 있습니다. Kaya dapat mabayaran muna yung ating kasalanan para makapunta tayo sa langit. 그래서 하나님의 독생자를 사람의 모양으로 이 세상에 보내서 죄 없는 그분이 우리 대신 죽어서 피를 흘려서 우리 죄를 사해 주시는 것은 하나님이 하신 일 중에 가장 하나님도 어려운 일이고 가장 큰 일입니다. Kaya pagsugo po niya sa atin ng kanyang tanging anak at pagligtas po niya sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng dugo ng Panginoon, ito po yung napakahirap gawin, ito po yung dakilang gawa ng Panginoon. 그 크고 놀라운 은혜로 우리가 구원을 받았습니다. Kaya naligtas po tayo sa pamamagitan ng ganitong dakilang biyaya. 그래서 히브리서 2장 3절에 보면은 3장 2절에 보면은 이같이 큰 구원을 이같이 큰 구원이라고 말씀했습니다. Kaya Hebreo chapter 3 verse 2, sabi po doon, ganitong kadakilang biyaya, ganitong kadakilang kaligtasan. 여러분 우리가 구원받은 것이 얼마나 크고 놀라운 것인지 아시죠? So alam po ninyo kung gaano kadakila yung kaligtasan natin ng gapo natin. 하나님이 우리 영혼을 구원하기 위해서 하나님이 지불하신 그 대가는 너무 크고 놀라웠습니다. Kaya napakadakila po yung mga binayaran po ng Diyos para sa ating mga kasalanan. 자기 독생자를 Yung tanging anak niya, 우리 이 죄를 대신해서 속죄 제물로 죽는 데까지 내어 주시지 않으면은 우리를 구원할 수 없었던 겁니다. ay namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang paraan. 여러분 우리가 받은 구원이 얼마나 크고 놀라운지를 깊이 생각해야 됩니다. So dapat pag-isipan po natin mabuti kung gaano kadakilang kaligtasan na tinanggap po natin. 우리가 성경을 배우면 배울수록 우리가 받은 구원이 얼마나 크고 놀라운지 더욱 새로이 깨달을 수 있습니다. So habang nag-aaral pa tayo ng Biblia, so lalong lumalawak po yung ating pagkaunawa patungkol sa biyaya ng Diyos. 우리가 받은 구원이 크고 놀라운 만큼 다른 사람의 영혼도 크고 귀중합니다. Dahil dakila po yung kaligtasan po natin, ganun din po yung mga kaligtasan ng ibang mga kaluluwa. 요한일서 2장 2절에 보면은 예수님은 우리 죄만 위한 것이 아니라 온 세상 죄를 사해 주셨다고 했습니다. So unang Juan chapter 1 verse 2, yung si Jesus ay namatay hindi lamang para sa kasalanan natin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. 우리는 이미 그 하나님의 은혜를 깨닫고 믿음으로 구원받았는데 아직 하나님의 은혜를 알지 못하고 믿지 못하는 저 세상 사람들, 온갖 죄를 짓고 사는 저 악한 죄인들의 죄들 주님이 하나님이 다 사해 주셨습니다. So yung kasalanan po ng mga tao na lubog sa mga kasalanan sa mundong ito, namatay din po si Jesus para din sa kanila. 이제 죄인들이 멸망 심판받고 영원히 지옥 가는 것은 죄가 많아서가 아니라 그 하나님의 은혜를 깨닫지 못해서 믿지 않음으로 이 심판과 멸망을 받는다고 말씀했습니다. So bakit isang makasalanan ay mapupunta sa impyerno? Hindi dahil sa kanilang kasalanan, kundi ayaw nila maniwala. 그럼 어떻게 해야 됩니까? So ano ang dapat natin gawin? 그들은 알지 못해서 믿지 못하고 있습니다.
So bakit hindi sila naniniwala? Dahil walang nangaral sa kanila. 예, 그래서 우리는 우리에게 주신 그 하나님의 크고 놀라운 은혜, 하나님의 행하신 그 일을 선포하리로다 전해야 된다는 말씀이에요. Kaya sabi dito yung gawa ng Panginoon, na biyaya ng Panginoon ay dapat isasalay-salay, ipahayag natin. 우리를 구원하신 그 하나님의 은혜를 보답하기 위해서 우리가 할 일이 많지만은 그 중에 가장 또 중요한 일이 우리에게 주신 은혜를 하나님이 행하신 그 크고 놀라운 일을 전하는 겁니다. Kaya para mabayaran, para maisukuli po sa kanyang biyaya, dapat ipahayag po natin yung itong ebanghelyo. 그래서 구원받은 사람들이 이 복음을 전하고 전도하기 위해서 온갖 고난과 순교를 당하기까지 하면서 이 복음이 오늘 우리까지 전해졌습니다. So sa pamamagitan ng kamatayan ng mga maunang Kristyano, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ang ebanghelyong ito ay dumating po sa atin. 이 필리핀에도 인구가 1억 3천만 명이 된다고 하는데 아직 우리 구원받은 사람들이 그게 비하면 아직 너무 숫자가 적습니다. So narinig ko po yung population po ng bansang Pilipinas ay 130 million, pero compare po sa mga taong ligtas ay yung bilang po ng mga taong ligtas ay konti pa lang. 구원받지 못하고 살다가 죽으면 영원히 지옥 가는데 사람들이 갑작스러운 사고로 여러 가지로 죽는 사람들 많이 있는데 죽는 것이 문제가 아니라 죽은 후에 심판과 지옥 가는 것이 문제입니다. Nabalitaan po natin maraming tao ay namamatay sa aksidente, pero hindi po malaking issue yung kanilang kamatayan. So pagkatapos ng kamatayan, mapupunta po sila sa impyerno. 거기에 대한 책임이 우리에게 없습니까? So hindi po tayo nananago sa ganitong mga nangyayari. 예. 하나님을 알지 못하고 하나님의 은혜를 깨닫지 못한 세상 사람들에게 그 하나님이 행하신 일들을 다 전해야 됩니다. Dapat ibahagi po natin ang gawa ng Panginoon sa mga tao mapupunta sa kapahamakan. 시편 66편 16절에 보면은 하나님이 내 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 선포하리라 말씀이 있습니다. So Awit chapter 66 verse 16, ipapahaya ko ang ginawa ng Panginoon, ginawa ng Diyos para sa aking kaluluwa. 사도행전 5장에 보면은 사도들이 우리가 알고 믿는 것을 말하지 않을 수 없다고 그랬습니다. So Gawa chapter 4 verse 5, sabi po ng mga apostol, hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. 하나님의 독생자가 십자가에 죽어서 우리 죄를 영원히 사주시고 아무 공능 없이 구원해 주신 사실을 깨닫고 믿는 사람이 그걸 알지 못해서 지옥 가는 사람에게 전하지 않을 수 있습니까? Bilang isang taong ligtas sa pamamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Panginoon, so paano po hindi po ito ibahagi o ipahayag sa ibang 그 tao? 복음을 전해서 많은 영혼이 구원받는 이시 구원받은 사람들이 남은 생에 하나님의 은혜를 보답하는 일 중에 가장 큰 일입니다. Kaya sa pamamagitan ng ating yung pagpapahayag ng ebanghelyo sa mga tao hindi pa ligtas, so pwede po isukuli po natin sa kanyang biyaya. 마태복음 16장 26절에 예수님 말씀하시기를 한 사람의 영혼이 천하보다 귀하다고 말씀했습니다. So Matthew chapter 16 verse 26, yung isang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa buong sanlibutan. 마태복음 18장 14절에 예수님 말씀에 이 지극히 작은 자 하나도 이루어지는 것은 내 하나님 아버지의 뜻이 아니라고 말씀했습니다. Matthew chapter 18 verse 14, kahit pinakamaliit na yung bata ito ay pag nawala po siya, hindi po ito kalooban ng Diyos. 디모데전서 2장 6절에 보면 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하신다 했어요. Unang Timoteo chapter 2 verse 6, ninanais po ng Diyos lahat ng tao ay ligtas. 모든 사람이 구원받기 원하시는 하나님의 마음이 바로 우리의 마음이 되어야 될 겁니다. Yung puso ng Diyos na gusto niya maligtas lahat ng mga tao, yun ay dapat maging puso po natin. 주님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 구원하시는 그 큰 역사를 이루셨지만은 우리가 그 복음을 전하지 않으면 아무도 구원받을 수 없어요. Kahit natupan na po ng Panginoon yung kanyang mga gawa ng pagliligtas po sa atin,
Pero kung hindi po natin ito ibahagi, walang mangyayari. 로마서 10장 14절 15절에 보면은 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 듣지 못하니 어찌 믿으리요 했습니다. So Roma chapter 10 verse 14, kung walang nangaral, paano po sila mapakinggan? Kung hindi sila makikinig, paano sila sasampalataya? 예수님이 십자가에 죽으시고 심피로 우리 죄를 영원히 사해 주셔서 아무 공로 없이 구원해 주셨지만은 그 하나님의 은혜를 전파하지 않으면은 아무도 구원을 받을 수 없습니다. Kung kahit ligtas, kahit natubos na po yung kasalanan po natin sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, kung hindi po natin ito ibahagi, walang sino mang maliligtas. 먼저 구원받은 사람이 복음을 전하기 위해서 기도도 하지 않고 복음을 전하지도 않고 복음 전하는 일을 위해서 희생하지도 않고 가만히 있다면 아무도 구원을 받을 수 없습니다. So kung walang sakripisyo o panalangin po ng mga maunang taong ligtas, walang sino mang maliligtas. 예수님께서 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라 그랬어요. Sinabi po ni Jesus, sinusugo ko kayo kung paano isinugo ako ng ama ko. 예수님은 십자가에 죽어서 피를 흘려서 우리 죄를 사하시는 그 일을 위해서 이 세상에 보내심을 받았습니다. So isinugo na si Jesus sa mundong ito upang maligtas po tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. 예수님은 죽으시고 부활하심으로 하나님이 자기에게 맡기신 일을 다 이루셨습니다. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tinupad po niya lahat ng mga ministry niya. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라는 말씀은 주님이 이루신 그 사실을 전파하라고 이제 먼저 구원받은 사람은 이 세상에 보내신 겁니다. Sinusugo ng Diyos, sinusugo ni Jesus yung mga taong ligtas upang ipahayag po natin ang ebanghelyong ito. 구원받은 모든 사람은 그 하나님의 은혜를 전하기 위해서 이 땅에 살고 있습니다. Lahat po ng mga taong ligtas ay buhay pa sa mundo ito upang ipahayag ang ebanghelyong ito. 구원받은 사람이 언제든지 죽으면 하나님 앞에 가는데 빨리 가는 것이 좋은데 왜 이 땅에 살아 있습니까? So bakit buhay pa tayo sa mundong ito kahit mas maganda po yung buhay sa langit? 왜 구원받은 사람을 이 땅에 하나님이 지금도 두셨을까요? So bakit binibigyan po tayo ng panahon sa buhay dito? 이 땅에서 무슨 잘 먹고 잘 살고 무슨 미련이 있어서 사는 것입니까? Para maging masaya po tayo sa masasarap na pagkain at buhay dito? 구원받은 사람은 이 세상에 아무런 미련도 즐거움도 없습니다. So wala na po tayong anumang makasalibutang kaligayahan sa mundong ito. 구원받은 그리스도인들이 간절히 바라는 것은 빨리 세상을 떠나서 하나님 앞에 가는 겁니다. Isang mataimtim na panalangin po natin ay sana mas maaga sa langit. 바울 사도도 주님 앞에 빨리 갔으면 좋겠다고 몇 번이나 성경에 말씀해 주셨습니다. So paulit-ulit sinasabi naman po ng Apostol Pablo, sana dali na ako sa langit maaga. 저도 구원받은 지가 이제 63년이 됐습니다. So ako din po, ligtas na ako, 64 years na ang nakakalipas. 구원받은 그때부터 지금까지 쉴 사이 없이 지금 복음을 전하고 있습니다. Mula nung ligtas po ako hanggang ngayon, wala akong pahinga sa aking papapahayag ng Ebanghelyo. 이 땅에 사는 목적이 복음을 전해서 더 많은 영혼이 구원받게 하는 것이 내가 이 땅에 사는 목적이고 하나님이 이 세상에 나를 두신 목적이기 때문에 그렇게 하는 것이 너무나 당연한 일입니다. So dahil alam ko yun ang layunin ng buhay ko sa mundong ito, bakit hinahayaan ng Diyos mabuhay pa ako sa mundong ito? 그러나 내가 개인적으로 원하는 것은 빨리 주님 앞에 가는 겁니다. Pero sa personally po, mas gusto ko na sana maaga sa langit. 그래서 저는 개인적으로 기도하기를 하나님 내게 맡기신 일 딱 끝나거들랑 그날로 나를 데려가 주세요. Kaya yung personal na prayer ko po, Panginoon, kapag natapos ko na lahat ng trabaho ko dito sa mundong ito, kunin mo ako. 지금도 하나님이 듣고 계십니다. So pinapakinggan ako ng Diyos. 그 간절한 소원입니다, 제가. So yun ang time team na pagnanais ko. 이 땅에서 복음을 전해서 많은 영혼이 구원받는 하나님의 역사를 이루는 것이 첫 번 목적이고 또 하나 목적은 빨리 주님 앞에 가는 겁니다.
Kaya pagkatapos ng ipahayag ng Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa, gusto ko maaga sa langit. 이 땅에는 아무런 소망도 미련도 없습니다. Wala akong anumang pag-asa sa mundong ito. 이 땅은 죄악이 충만합니다. Yung sa libutan ay puno ng kasalanan. 그리스도인들이 많은 고난과 시련과 많은 그 시험도 있습니다. Kaya yung mga Kristyano po ay dumadaan sa maraming pagsubok at tukso ng salibutan. 우리가 세상을 떠나서 주님 앞에 가는 그것이 우리가 가장 바라는 소망입니다. Kaya yung ating pag-asa ay sana mas maaga tayo sa langit kasama ng Panginoon. 그래서 시편 116편에 성도의 죽는 것을 하나님이 귀중히 보신다고 했습니다. Kaya awit chapter 116, yung kamatayan ng isang taong ligtas ay mahalaga sa mata ng Diyos. 요한계시록 14장에 보면은 주 안에서 죽는 자들이 복이 있다고 했습니다. So Revelation chapter 14, yung mapapala yung mga namatay kay Kristo 이 sa Panginoon. 땅에서의 모든 고난과 수고가 다 끝날 것이기 때문에 So dahil lahat ng mga pagdurusa at kahirapan sa mundo, 하나님의 안식과 영광이기 때문에 우리 죽는 것은 정말 하나님 보실 때 영광스럽고 아주 귀중한 일입니다. papasok po sa walang hanggang kapahingaan sa langit, kaya kamatayan po ng isang taong ligtas sa isang karangalan sa harapan ng Diyos. 여러분 구원받은 그리스도인이 죽는 거 겁납니까? Kayo po, yung mga taong ligtas, takot pa kayo sa kamatayan? 예. 죽으면 주님 앞에 가는데 이 땅의 고난이 끝나고 영원한 영광이 들어가는데 죽으면 우리를 구원하시는 하나님 아버지의 얼굴을 뵙고 예수님도 만나고 앞서간 성도들도 다 만날 텐데 얼마나 좋겠어요. Kapag namatay na po, haharap po tayo sa Diyos, sa Panginoon, makikita po natin yung mga maunang Kristyano na ligtas, gaano kasaya tayo doon. 이 땅에서 구원받은 사람들이 만나서 교제하는 것이 즐겁고 기쁘지 않습니까? So yung ang mga fellowship po ng mga taong ligtas sa mundong ito, masayang masaya. 천국 가서 먼저 앞서간 성도들, 구약시대 구원받은 성도들과 신약시대에 구원받은 사람들, 바울 사도도 또 주님의 제자들, 복음을 전하다가 돌에 맞아 죽은 스테판 집사도, 복음 전하다가 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽은 베드로도, 복음 전하다가 목이 잘려 죽은 바울 사도도 다 만나게 될 때 얼마나 기쁘겠어요. So gaano kagalak po tayo sa fellowship sa langit kasama po lahat po ng mga taong ligtas sa lumang tipan, bagong tipan, Apostol Pablo na pinagutan ng ulo dahil sa Ebanghelyo, si Pedro na namatay dahil sa Ebanghelyo, si Stepana ay namatay sa pagbato. 그래서 데살로니가후서 2장 1절에 보면은 주님 오실 때 모든 구원받은 사람들이 주님 앞에 다 모인다고 했습니다. Pangalawang Thessalonica chapter 2 verse 1, makakaroon po ng malaking pagtitipon sa pagdating ng Panginoon. 그 놀라운 그 모습을 영광스러운 광경을 생각한다면은 그 날이 빨리 오기를 우리는 기다리고 사모할 수 있습니다. Kaya pag inisip po natin ganung mga maluwalhating fellowship sa langit, so inaasahan po natin sana maaga tayo papasok 이 doon. 땅에 조금이라도 어떤 미련과 소망을 가져서는 안 됩니다. Kaya wala po tayong anumang pag-aasa sa mundong ito. 고린도후서 5장 14절을 보겠습니다. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 4. 고린도후서 5장 14절 15절 Chapter 5 verse 14. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 14 and 15. 5장 14절 15절 읽어주세요. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하신다고 말씀했어요. So, pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin. 강권하신다는 말씀은 어떤 사람이 이제 손에 묶여서 끌려가는 것처럼 우리는 주님의 사랑에 사로잡혀서
사랑에 끌려가는 겁니다. Yung humihimok, anong ibig sabihin? Hinahawakan po tayo ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon ay dinadala po tayo ng pag-ibig ng Diyos. 그게 강권하신다는 말씀이에요. So yun po yung ibig sabihin na humihimok. 우리가 생각할 때 한 사람, 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이다. So isa ay namatay, si Kristo ay namatay para sa lahat. 하나님의 독생자 그 한 사람이 나를 위해서 십자가 죽으셨다는 걸 생각하세요. So pag-isipan po natin, isang tao, tanging anak ng Diyos ay namatay para sa akin. 모든 사람을 위해서 죽었을 뿐 아니라 내 혼자 있어서도 주님이 나를 위해서 십자가 죽으셨을 거예요. Kahit ako lang nag-isa sa mundong ito, mamatay po siya para sa akin. 그래서 내가 죽을 걸 대신 주님이 죽으셨습니다. Kaya yung kanyang kamatayan ay sa halip na atin. 그래서 제가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 주님이 우리를 대신해 죽어서 우리를 살게 하신 것은 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 저희를 대신하여 죽었다가 사신 자를 위하여 살게 하려 함이었습니다. So bakit namatay po siya para sa atin? Upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nang mamahal para sa atin. 주님이 나를 대신해 죽으셔서 나를 구원하셨다는 사실을 믿는 사람은 이제 남은 생에 다시는 자기를 위해서 살지 않고 나를 대신하여 죽었다가 사신 주님을 위해서 살아야만 되는 겁니다. So isang taong ligtas na naniniwala na ang Panginoon na namatay para sa akin at muling binuhay ay hindi na pwede mabuhay pa para sa kanilang sarili. 그래서 로마서 14장 7절 8절에 보면은 우리 중에 구원받은 우리 중에 자기를 위해서 사는 자가 없고 누구든지 자기를 위해 죽는 자도 없도다 그랬습니다. Roma chapter 14 verse 7 to 8, walang sino mang sa atin nabubuhay sa atin, walang sino mang namamatay sa atin para sa atin. 자, 여기에 구원받은 거듭난 형제 자매들, 우리는 우리 중에 자기를 위해서 사는 자가 없고 자기를 위해서 죽는 자도 없도다 하고 했습니다. Kaya sa lahat po ng mga taong kapatiran po dito, walang sino mang nabubuhay para sa ating sarili at mamamatay para sa sarili. 맞습니까? Tama po ba? 정말입니까? Talaga? 자기를 위해서 살지 않고 자기를 위해서 죽지도 않고 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 사나 죽으나 우리가 주의 것이라. So, mabubuhay man tayo o mamatay man tayo para sa Panginoon. Yun po yung buhay po natin. 고린도전서 6장 19절에 보면은 네 몸은 네 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 이 몸으로 하나님께 영광을 돌리라고 했어요. Unang Korinto chapter 6 verse 12, ang katawan mo ay binili ng dugo ng Panginoon. Kaya ibigay mo yung kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng katawan mo. 구원받은 사람은 이제 내 영혼도 내 몸도 모두 주님의 비싼 피값으로 사서 내 것이 아니라 주님 겁니다. Hindi lamang yung kaluluwa natin, pati yung katawan po natin ay nabili ng dugo ng Panginoon ay hindi na sa atin, kundi sa Diyos. 예. 우리는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 사나 죽으나 주의 것이라. Buhay man tayo sa Diyos tayo, kahit mamatay man tayo sa Panginoon, at tayo po lahat ay para sa Panginoon. 자기를 위해서 살다가 자기를 위해서 죽으면은 그리스도인들은 그 뭐 잘못된 거예요. Kung nabubuhay pa tayo para sa ating sarili, so may problema po tayo. 그것은 아주 저주스러운 겁니다. So isa po itong sumpa sa buhay. 그러나 주를 위해서 살고 주를 위해서 고난도 당하고 주를 위해서 죽기까지 한다면은 그건 최고로 성공한 사람이에요. Pero kung nabubuhay po tayo para sa Panginoon, magsasakripisyo hanggang mamatay para sa Panginoon, yun po yung pinakatagumpay sa buhay. 그래서 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 사셨으니 산자와 죽은 자의 주가 되게 하랍니다. 우리를 구원하신 주님이 우리를 대신해서 죽은 것은 산자들이 다시는 자기를 위해서 살지 않고 주를 위해서 살게 하기 위해서 그래서 우리를 구원해 주셨다고 말씀했습니다. Kaya Panginoon po ay namatay at muling nabuhay para sa mga patay upang tayo po ay hindi na mabuhay pa para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. 자기를 위해서 살다가 자기를 위해 죽으면은 하나님의 은혜를
무시하고 배반하는 겁니다. Kung nabubuhay po tayo para sa ating sarili at mamamatay, so pinababayaan po natin yung biyaya ng Diyos. 고린도전서 15장 58절에 보면은 고린도서 15장 58절 Unang Korinto chapter 15 잠깐 verse 58. 읽어주세요. 58절 Verse 15장. 58, Kaya't mga kapatid kong minamahal, kaya maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 내 사랑하는 형제들아, 그러니까 구원받은 사람이 하는 말입니다. Mga minamahal kong kapatid, ito po yung mga taong ligtas. 말씀에 굳게 서서 경고하여 흔들리지 말고 소망 중에 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라고 말씀했습니다. Kaya maging matatag sa salita ng Diyos, laging sagana sa gawa ng Panginoon. 구원받은 사람들은 하나님 말씀에 굳게 서서 영광스러운 소망을 받은 그 소망에 흔들리지 말고 항상 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. So isang taong ligtas dapat maging matatag sa salita ng Diyos, hindi nakikilos sa pag-asa po natin, ay dapat sagana po tayo sa gawa ng Panginoon. 밖으로 복음 전해서 날로 구원받은 사람들이 더하게 하고 안으로는 구원받은 사람들이 서로 사랑하면서 하나님의 말씀에 순종하는 생활, 그것이 주님의 일에 힘쓰는 겁니다. Kaya sa labas dapat ipahayag ang Ebanghelyo sa mga taong naliligaw na kaluluwa. Sa loob ay dapat magmahal po tayo sa isa't isa at sumunod. Ito po yung gawa ng Panginoon. 구원받은 사람은 이제 주의 일에 항상 더욱 힘쓰라고 말씀했어요. Kaya sabi dito, lalong sagana po tayo sa gawa ng Diyos. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않을 줄 알미라. Nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 우리는 이 세상 헛된 세상에 살면서 영원히 헛되지 않는 일을 위해서 사는 사람입니다. So habang buhay pa tayo sa itong salibutan na walang kabuluhan, nabubuhay po tayo para sa pag-asa na mahalaga. 우리 육신은 아직도 너무나 연약합니다. Mahina pa po yung ating katawan. 세상 사람들은 구원받은 그리스도인들을 알아보지 못합니다. Hindi po tayo pinapansin po ng mga makasalibutan. 우리가 하나님 자녀라는 것도 알지 못합니다. Hindi po nila alam na tayo po ay anak ng Diyos. 우리가 가진 믿음과 소망도 알지 못합니다. Hindi nila alam yung ating pag-asa at pananampalataya. 우리가 하나님의 뜻대로 산다 그러면 그 사람들은 비웃을 겁니다. Pag nakita po na nila yung ating buhay para sa Panginoon, pinatawanan po tayo nila. 그러나 우리는 그게 상관없습니다. Pero wala tayong anumang pakialam. 우리가 살든지 죽든지 또 무엇을 하든지 항상 주님의 일에 복음 전하는 일과 형제 자매가 서로 사랑하는 일과 순종하는 일에 더욱 힘써야 됩니다. Buhay man tayo o mamatay, dapat lagi masagana po tayo sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagmamahal sa isa't isa at pagsunod. 그러면 주님 오실 때에 그 모든 수고가 주 안에서 헛되지 않을 줄 알미라 그랬어요. Sabi dito, hindi walang kabuluhan lahat ang ginagawa natin. 요한계시록 22장 12절에 보면은 주님 말씀에 볼지어다 내가 속히 오리니 내게 각 사람의 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 일한 대로 갚아주리라고 말씀했습니다. So sabi po doon sa Revelation chapter 22 verse 12, Ako ay malapit na dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. 우리를 구원하신 주님도 빨리 오시고 싶어 하십니다. So gusto rin po ng Panginoon na bumalik maaga. 그래서 속히 오리라고 말씀했습니다. Kaya sabi niya, malapit na ako dumating. 내가 각 사람의 줄 상이 내게 있어. May gantimpala na sa aking kamay. 각 사람의 일한 대로 갚아주리라. Gagantihan ko po sila, gagantihan niya tayo ayon sa ating ginawa. 주님이 오실 때 빈손으로 오신 것이 아니라 우리를 구원하신 주님은 다시 오실 때 구원받은 사람에게 주실 상이 각 사람의 줄 상이 예수님 손에 있습니다. So pagbalik po ng Panginoon, dadalhin po niya yung mga gantimpala na ibibigay po sa atin ayon sa ating mga ginagawa.
각 사람의 일한 대로 갚아주리라고 말씀합니다. So gagantihan po tayo ayon sa ating ginagawa. 구원은 받은 건 똑같습니다. Yung kaligtasan po ay pantay sa lahat. 하나님의 은혜로 제산 받고 구원받은 것은 아무 차별이 없이 똑같이 받았습니다. Yung kapatawaran ng kasalanan ay pantay-pantay po sa lahat. 그러나 구원받은 후에 주님 앞에 간 날까지 어떻게 살았느냐 하는 것은 각각 다를 수 있습니다. Pero yung ating pamumuhay Kristyano hanggang dumating po sa langit ay iba-iba. 구원받기 전에는 착한 일을 했든지 죄를 지었든지 다 잊은 것은 지나갔습니다. So yung dati po natin buhay, kahit mabait o maraming kasalanan, ay tapos na. 그래서 고린도후서 5장 17절에 잊은 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17, yung dating bagay ay lumipas na. 이제 남은 생에 새 사람답게 살아야 됩니다. Sa ating natitirang panahon, dapat lumakat po tayo bilang isang bagong tao. 구원받은 이후에 주님의 복음을 전하는 일과 주님을 위해서 하나님의 뜻대로 살아가는 그것만이 주님 앞에 남게 될 겁니다. So yung ating pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagsunod sa kanyang kalooban, yun lang po matitira sa kanyang pagbalik. 구원받은 후에 주님 앞에 간 날까지 그리스도인이 살아가는 모습은 각각 다를 수 있습니다. Kaya iba-iba po yung ating pamumuhay Kristyano mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon. 바울같이 온전히 주님을 위해서 많은 고난도 받고 복음 전하다가 목이 잘려 죽기까지 한 바울 사도도 있고 So si Apostol Pablo po ay nagsakripisyo para sa Ebanghelyo hanggang pinugutan po siya ng ulo. 복음을 전하다가 로마에서 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽었다는 베드로도 있고 Si Pedro naman po ay ipinako sa krus na baliktad para sa Ebanghelyo. 사도들은 전부 복음을 전하다가 순교를 당했습니다. So lahat po ng mga apostles po ay namatay para sa Ebanghelyo. 각 사람이 주님을 위해서 살고 각 사람이 행한 대로 주님이 각 사람에게 주실 상이 있다고 했습니다. Kaya gagantihan po tayong lahat ayon sa ating ginawa sa buhay dito. 여러분 구원받았다는 것만 가지고 기뻐하고 좋아할 것이 아니라 주님 오실 때 주시는 상을 우리가 기대하고 사모해야 됩니다. So hindi pwede kontento po tayo sa kaligtasan at makapasok ka sa langit. Dapat asahan po natin yung gantimpala na dadalhin po ng Diyos sa atin. 그 상은 이 세상 상처럼 상장 주고 상품 주고 짝짝 박수 치고 끝나는 게 아닙니다. Yung gantimpala na ibibigay ng Diyos sa atin, hindi po yung mga isang papel at palakpak. So hindi katulad po ng mga makamuntong gantimpala. 영원한 영광입니다. So walang hanggang kaluwalhatian. 오늘이라도 우리가 주님 앞에 가면은 무슨 일이 생길까요? So pag humarap po tayo sa Panginoon sa araw na ito, ano ang mangyayari? 좋기는 좋지만은 후회할 일도 많을 거예요. Sa kahit magiging masaya po tayo, pero pagsisiyahan po natin maraming bagay. 각 사람의 행한 대로 상을 주시고 영광을 주시는데 그 영광은 다릅니다. Yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon po sa atin ay iba-iba. 고린도전 15장 보면 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별과 별의 영광이 다르다고. Unang Korinto chapter 15, kaluwalhatian ng yung araw ay kaluwalhatian ng bituin, yung buwan iba-iba. 바울 사도가 받은 그 영광이 다르고 베드로가 받은 영광이 다르고 사도 요한이 받은 영광 스테반 집사가 받을 영광이 다 다릅니다. Kaluwalhatian po ni Apostol Pablo, kaluwalhatian po ni Pedro, yung mga ibang apostol at Deacon Stepana ay iba-iba. 구원받은 그때부터 오늘까지 사는 동안에 여러분 어떻게 주로 해서 살았다고 생각하십니까? So, kamusta po yung inyong pamumuhay Kristyano mula nung ligtas po kayo hanggang ngayon? 주님 오실 때 착하고 충성된 종아 잘했도다. 그리고 상을 주실 때에 만족해 할 수 있을까요? Sasabihan po ba tayo ng Panginoon na matapat ka ng lingkod ko at gagantihan kita malaki? 어떤 사람에는 이 악하고 게으른 종아 구원받았지만은 순종하지 못하고 자기만을 위해 산 사람들은 악하고 게으른 종이라는 책만 받을 겁니다. So, yung mga Kristiyano na tamat sa gawa ng Diyos ay ayaw magsakripisyo, ay sasabihan po ng Diyos, isa kang tamat lingkod.
masama ka. 오늘이라도 우리가 주님 앞에 가면은 내가 주님을 위해서 살았는 게 참 잘했다 하고 만족하겠어요? 아니면 이럴 줄 알았으면 내가 주님 뜻대로 올바로 더 살 거라고 후회로운 것이 더 많을까요? So 어떻게 생각하세요? pag humarap po tayo sa araw na ito, sa harapan ng Diyos, ano po yung mangyari? So magiging masaya po tayo o mapapahiya po tayo sa gantimpala ng Panginoon? 이럴 줄 알았으면 더욱 주님을 위해서 열심히 살 걸 내가 너무 게을르게 주님 뜻대로 살지 못한 것에 대해서 후회하는 것이 많을 거예요. Kaya maraming Kristiyano po ay magsabi sa langit, kapag nalaman ko ganito pala yung langit, ay gusto ko bumalik at magsunod po sa kalooban ng Diyos. 후회하지 않게 하기 위해서 하나님이 우리에게 잠깐 기회를 주셨습니다. Kaya habang buhay pa tayo sa mundong ito po yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para sa gantimpala. 히브리서 10장 37절에 보면은 잠시 잠깐 후에 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라고 했어요. So Hebreo chapter 10 verse 30, ang Panginoon na dumarating po sa atin ay darating, ay hindi po siya mabagal. 정말 잠시 잠깐 후에는 오심하고 약속하신 분이 반드시 오실 겁니다. Kaya Panginoon po ay babalik po sa mundong ito ayon po sa kanyang pangako. 주님이 오시기 전에 이루어질 징조 이런 일이 되는 걸 보고 인자가 가까이 문 앞에 이룬 줄 알라고 하신 말씀이 우리 시대에 다 이루어졌습니다. So lahat po ng mga tanda ng kanyang pagdating ng Panginoon ay natutupad na, nangyayari na po sa atin. 오늘 주님이 오실지라도 성경에는 아무 문제가 없습니다. Kahit bumalik po siya sa araw na ito, walang anumang problema sa Biblia. 홍수진의 산채로 휴거된 에녹처럼 하나님이 마지막 불로 세상을 심판하기 전에 구원받은 성도들을 다 데려가신다고 있습니다. So katulad po ni Enoch na kinuha ng Diyos bago bumaha, lahat po ng mga taong ligtas ay kukunin po ng Diyos bago pumasok po yung mundong ito sa kapikatian. 멀잖아 이 세상은 불로 하나님이 심판하실 겁니다. Gugunawin po ng Diyos ang salibutang ito sa pamamagitan ng apoy. 소돔 고모라처럼 유황불이 하늘에서 내려올 필요 없습니다. So hindi katulad po ng Sodom at Gomorrah, hindi kailangan pa yung mga magpaulan ng apoy. 이게 이제 여러 강대국이나 여러 나라가 가진 핵무기가 다 터지면은 30분 안에 이 세상은 다 끝납니다. Kapag sumabog na lahat ng mga nuclear bomba ng mga malalaking bansa, sa loob ng 30 minutes, wala na po yung lahat ng mga 핵전쟁이라면 salibutan. 이 세상이 100분 이상 불탄다고 과학자들이 그렇게 말했습니다. Ganun po yung mga warning ng mga scientists. Pag nagkaroon po ng nuclear war, yung 100 times yung daigdig po ito ay mawawasak. 오늘이라도 그 전쟁이 날 수 있습니다. So mari po, ngayon araw po ay mangyari po ito. 근데 주님이 왜 아직 안 오실까요? Pero bakit hindi pa dumating Panginoon? 주님이 아직 안 오시는 두 가지 이유가 있습니다. May dalawang reason kung bakit hindi pa siya bumating. 하나는 아직도 구원받지 못한 사람들에게서 마지막 구원받을 기회를 주시기 위해서 오래 참고 기다리신다고 했습니다. So nagtiis pa ang Panginoon para sa mga naliligaw na kaluluwa para ligtas po sila. 그래서 주님의 오래 참으심이 구원이 될 줄 알라고 했습니다. Kaya paghihintay po ng Panginoon ay magiging kaligtasan po nila. 5년 전에만 주님 오셨어도 여기에 구원받지 못할 사람이 많이 있었습니다. Pag bumalik po ang Panginoon 5 years ago, mga ilan po dito ay hindi pwede maligtas. 아직 오시지 않고 언제 오실지 모르지만 주님은 곧 오십니다. 그런데 마지막 참으시는 것은 아직도 구원받지 못한 사람이 많이 있기 때문에 구원받을 기회를 주시기 위해서 참고 기다리시는 거예요. Kaya naghintay po ang Panginoon sa kanyang pagbalik para maligtas po yung mga mas maraming naliligaw na kaluluwa. 또 한 가지 이유는 구원받은 사람들이 하나님의 뜻대로 올바로 살지 못하고 있기 때문에 주님을 위해서 살 수 있는 순종할 수 있는 기회를 주시기 위해서 아직 주님이 오시지 않고 있습니다. Yung pangalawang dahilan bakit wala pang Panginoon para sa mga Kristiyano na hindi maayos yung kanilang pamumuhay sa Christian living para sumunod po sila sa kalooban ng Diyos. 언젠가 속히 오실 주님, 주님 오시기 전에 지금 그리스도인들이 이 땅에서 주님이 허락하신 우리의 육체 남은 때 할 일이 없습니까? So wala po ba tayong trabaho habang buhay pa sa mundong ito bago dumating si Jesus? 아직도 이 세상 사람처럼
돈 많이 벌어서 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까? 어떤 세상 사람들처럼 잘 살까? 그런 생각을 하는 사람이 있습니까? So gusto pa mag-enjoy sa mundo ito, anong kakainin ko, anong bibili ng magandang bahay, ganun po ba? 아마 그리스도인들은 그런 사람은 없을 겁니다. Sa tingin ko po, walang Kristyano. 그런 사람이 있다면 크게 잘못된 겁니다. Kung ganun po yung isip ng isang Kristyano, malaking problema. 우리는 살아도 주를 위해서, 죽어도 주를 위해서, 사나 죽으나 주님을 기쁘시게 하기 위해서, 주님 뜻대로 살기 위해서 이 땅에 남아 있습니다. Nabubuhay tayo para sa Panginoon, mamamatay tayo para sa Panginoon, para magbigay ng lugos sa Panginoon, nabubuhay tayo sa mundong ito. 우리는 주님이 오실 그때에 영광중에 오실 주님을 기쁘게 맞이할 수 있도록 그날을 위해서 남은 생에 살아가야 할 겁니다. Kaya dapat mabuhay po tayo para hindi po tayo mapahiya sa kanyang pagbalik. 지금 우리 전 세계 82나라에 우리가 선교사를 보내고 지금 복음을 전하고 있습니다. So ipinapahayag po natin ang ebanghelyo sa 82 country sa buong mundo. 전 세계에 82나라에 우리가 해외 세계 선교를 하고 있는데 교회 숫자는 1173개인가 지금 자꾸 늘어나니까 정확하게 모르겠습니다. 하여튼 우리가 세계 선교를 활발하게 하고 있습니다. Yung bilang ng mga churches sa buong mundo ito ay 1,173 o 4, hindi ko po naalala eksakto. Padami po ito. 우리 교회에서 전도하는 세계의 교회의 성도를 대강 계산해 보니까요, 얼마예요, 얼마? 숫자도 잘 못 세겠어요. 하여튼 엄청나게 많은데 마지막 우리는 주님 오실 때까지 우리가 할 수 있는 최선을 다해서 더 많은 사람이 구원받도록 그리고 우리가 주님 뜻대로 살도록 노력해야 되겠습니다. So kahit hindi ko alam kung ilan exact yung mga bilang ng mga kapatiran sa buong mundo, kailangan po natin gawin ang lahat makakaya po natin para sa itong gawain. 오늘 여기 임원들께서 오셨다고 하니까 간절히 제가 한번 부탁드려 보겠습니다. So yung mga leaders po ay nandito, kaya meron po akong mahalagang ipakiusap sa inyo. 한 가지는 첫째는 아직 구원받지 못한 사람 불쌍히 이기고 주님이 그 영혼을 불쌍히 이기고 구원받기 원하는 것처럼 주님이 우리에게 그 일을 맡기셨기 때문에 우리가 그 일을 마지막 순간까지 복음 전하는 일을 해야 됩니다. Kaya una sa lahat po, maawa po kayo sa mga naliligaw na kaluluwa, kagaya po ng Panginoon ay naawa sa mga taong ligtas. 많은 영혼이 구원을 받아야 하나님께 영광이 됩니다. Pagligtas na po maraming tao, yun po yung magiging kaluwalhatian sa Diyos. 또 하나는 주님을 섬기고 주님께 영광을 돌리고 우리의 남은 생에 주님을 위해서 깨끗하게 올바로 살아가야 될 겁니다. Dapat maglingkod po tayo sa Panginoon, magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon na may pusong malinis. 주님 기뻐하시는 일만 행하시고 주님이 싫어하는 일은 아무 하고 싶어도 하지 말아야 됩니다. So, wag po natin gawin anumang bagay na ikinalulungkot po ng Diyos. Yung mga ikinalugod po ng Diyos, yun lang po gagawin po natin. 우리는 세상에 살지만은 세상에 속한 사람이 아닙니다. Kahit buhay pa tayo sa mundong ito, pero hindi po tayo kabilang ng salibutan. 예수님께서 요한복음 15장에 보면은 세상에 속한 자가 아니라 세상에서 나의 택함을 입은 자라고 있습니다. Sabi po ni Jesus sa Juan chapter 15, kahit buhay hindi kami kabilang sa salibutan, so hiwalay po tayo. 우리는 세상에서 거룩하게 구별된 사람이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. So wag po natin makalimutan na tayo po ay hiwalay sa salibutan. 이 세상 죄에 물들지 말아야 됩니다. So dapat hindi po tayo sumama sa makamundong bagay. 세상에서 호화롭게 살든지 잘 먹고 잘 사는 사람 조금도 요만큼도 부러워할 필요 없습니다. So hindi kailangan po natin inggit sa mga
nag-enjoy sa mundong ito. 저는 구원받기 전에 너무 가난하게, 너무너무 진짜 가난하게 살았습니다. 제가 초등학교 5학년 때부터 돈 벌기 시작했어요. So lumaki po ako sa isang pamilya na napakahirap, kaya mula noong grade 5 sa elementary school ay nag-umpisa po ako ng kumita ng pera. 한국 전쟁이 있었거든요. Dahil po sa Korean War. 제가 초등학교 4학년 때 전쟁이 일어나서 피랑 갔다 오니까요. 온 도시가 죄만 남았어요. Kaya nung elementary school grade 4, dahil po sa Korean War, lahat ng mga bahay ay wasak na. 집도 없고 Walang bahay. 먹을 것도 없고 돈도 없고 아무것도 없습니다. So walang pagkain, walang pera, wala. 그래서 초등학교 5학년 때부터 사탕 장사, 껌 장사, 아이스크림 장사, 엿 장사, 별거 다 했어요. Nagtinda ako ng candy, mga gum, may ice cream, ano man, mga... 구두 닦기, 제 구두 잘 닦습니다. Tapos naglinis ako ng mga shoes. Magaling po ako, mga shoes. 신문팔이, Tapos yung mga dyaryo. 하여튼 별거 다 했습니다. So lahat po ay ginawa 중학교, ko. 고등학교, 신학교 등길까지 제가 돈 벌어서 공부했습니다. Kaya mula elementary, high school hanggang sa seminary ay walang support galing sa magulang. 부모님이 저한테 돈 줘서 공부해 본 기억이 없어요. So hindi po ako nag-aral sa pamagitan ng pera ng magulang. 그래서 제가 중학교 1학년 때부터 교회 다녔는데 예수 믿으려고 교회 간 것이 아니라 학교가 기독교 계통의 학교이기 때문에 의무적으로 교회 가야 되고 성경을 배우게 됐습니다. Kaya habang yung middle school, nag-umpisa po ako magsimba. Hindi para maniwala sa Diyos dahil yung Christian school po yun po yung mga dapat gawin lahat ng 그래도 estudyante. 열심히 교회 다니고 열심히 성경 배우다 보니까 정말 천지를 창조하신 하나님이 계시구나. Habang nakikinig po ako ng mga salita ng Diyos at nalaman ko na mayroon talaga ang Diyos na lumikha sa mundo. 천국도 지옥도 있구나. May langit at imperno. 영혼도 있구나. May espiritu. 그건 믿어졌습니다. Kaya naniwala ako. 내가 열심히 잘하면 천국 갈 줄 알고 열심히 교회 다니고 전도도 하고 했어요. Pero akala ko po na nagsisikap po ako gumawa ng mabuti dahil akala ko na makakapunta ako sa langit sa pamagitan ng sariling gawa. 그런데 한쪽에는 나도 열심히 공부하고 성공해서 잘 살아야지. 좋은 집에서 좋은 자동차 타고 호화롭게 살아야지. 그게 또 간절한 내 마음의 소원이었습니다. Pero sa kabilang bahagi ng puso, meron din pong hangarin na gusto ko sana maging successful sa bundong ito, magandang bahay, magandang kotse. So may pag-asa pa. 그래서 신학교 다니면서요, 하도 열심히 있으니까 농촌 교회를 하나 맡아서 2년간 설교했어요. Kaya nung nag-aaral po ako sa seminaryo, dahil sa sobrang sigasig po ako, naging minister ako sa isang maliit na simbahan sa probinsya. 제가 최고로 잘 믿는 줄 알고 천국 제일 앞자리 갈 줄 알았어요. Akala ko pinaka number 1 ako sa sigasig, mauna ako sa pinaka unang upuan sa langit. 그런데 마음은요, 세상 부자들 잘 사는 사람들 너무 부러웠어요. Pero sa puso, may inggit pa ako sa mga mayayaman sa mundo. 그러다가 내가 어느 날 내 믿음이 뭔가 잘못된 걸 알았어요. Dumating na po isang araw na may problema pala sa aking pananampalataya. 요한복음 3장 3절에 보면은 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없느니라고 했는데, 거듭난다는 건 육신으로 한 번 태어나고 구원받을 때 하나님의 자녀로 또 한 번 탄생하고 두 번 born again 한다 그러죠. 그게 거듭나는 거예요. So John 3 verse 3, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharan ng Diyos. Noon ko po nalaman, mayroon pala yung pangalawang kapanganakan sa 내가 Espiritu. 언제 거듭났냐 고민하다가 거듭난 날이 없다는 거 알았어요. Tapos, abang pinag-isipan ko po, kailan ba ako na ipanganak na muli, nalaman ko na hindi pa pala ako 나는 이제 na ipanganak 거듭나지 na muli. 않았는데 이제 죽으면 지옥 간다. Kaya sabi ko, pag namatay na ako, diretso ako sa impyerno. 누구한테 말할 수도 없고 So, mahiya po akong sabihin sa iba. 혼자 고민하다가 1962년 10월 30일 저녁 8시경에
내가 지식적으로 교리적으로 알던 예수님의 십자가 나와 무슨 상관이 있다는 걸 정말 깨달았어요. So habang nag-iisip po, habang nag-worry po ako para sa aking kaligtasan, 1962, October 30, 8 p.m., dumating po sa akin puso ang tunay na pananampalataya patungkol kay Jesus. 히브리서 9장 12절에 예수님의 피로 내 죄를 영원히 사하셨다는 것을 그날 양심적으로 확실히 깨달았습니다. So doon ko po naunawaan na si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan magpakailanman. 제가 그날 구원받고 거듭난 것이었습니다. So yun po yung araw na naligtas ako. 그런데 제가 말씀드리려는 건 그런 일이 있은 후에 제 생애는 완전히 달라졌습니다. So mula nung naligtas ako, nagbago, totally bago yung buhay ko. 아무리 잘 사는 사람 봐도 요만큼도 부럽지 않습니다. Kahit nakikita ko po yung mga mayaman, walang anumang inggit sa kanila. 내가 제일 행복한 사람입니다. So ako ay pinakamasayang tao sa mundo. 지금도 마찬가지입니다. So hanggang ngayon, ganun pa rin. 세상 것 다 줘봐라. 내가 받은 구원하고 바꿀 수 있나? So 어림도 ayaw 없습니다. ko kapalit yung kaligtasan ko sa anumang bagay sa mundo. 저는 저뿐 아니라 구원받은 사람 모든 사람은 다 같은 마음일 겁니다. So hindi lamang ako, pati lahat ng mga taong ligtas ay ganun puso. 예수님께서 말씀하시기를 Sabi po ni Jesus, 가난한 자에게 복음이 전파된다고 했습니다. yung ebanghelyo na ay ipinapahayag sa mga dukha. 마음이 가난한 자가 복이 있다니 천국이 제 것입니다. So mapapalad yung mga dukha sa kanilang spirito, sa kanila ang kaharian ng Diyos. 육신이 가난하면 마음도 가난해질 거예요. Kapag dukha sa laman, so ganun din po sa puso. 여러분, 제가 우리가 세계 선교하고 있는데 미국이나 일본이나 유럽의 여러 나라 부자 잘 사는 나라들은 정말 전도하기 어렵습니다. So mahirap po ma-evangelize sa mga mayaman sa mga ibang bansa, Amerika, Japan o Europe. 멕시코도 가난합니다. So mahirap po yung mga bansang 그래서 Mexico. 멕시코에 우리 교회가 많습니다. Kaya maraming churches po sa Mexico. 필리핀은 멕시코보다 조금 더 가난합니다. Sa tingin ko po yung bansang Pilipinas ay mas 그래서 mahirap po kaysa Mexico. 필리핀이 멕시코보다 더 빨리 더 많은 사람이 구원받았습니다. Kaya mas malakas po yung mga pag-evangelize sa bansang Pilipinas. 여기 부자 특별한 부자 없으시죠? Meron ho ba dito mayaman? 여러분 가난한 걸 감사해야 됩니다. Dapat magpasalamat po tayo sa ating kahirapan. 우리가 부자로 살았으면 여기 안 올 겁니다, 아마. Dahil kung mayaman po tayo, wala po tayo Eh. dito. 잘 먹고 잘 살고 맨날 롤링이라고 정신 없습니다. Kasi busy po sa mga pag-i-enjoy sa iba-ibang bagay. 예수님께서도 가난한 자가에게 복음이 전파된다고 말씀했고 예수님으로 구원받은 사람들이 더 가난한 사람들입니다. Kaya ebanghelyo po ito ay ipinapahayag, tinatanggap po ng mga taong dukha. 필리핀에 가난한 사람이 많다는 거 압니다. 우리 교회에 가난한 사람 아주 많습니다. Ganun din po sa loob ng iglesia, maraming mga kapatiran ay mahirap. 그래서 구원받은 사람들이 많습니다. So, kaya maraming mga, dumadami po yung mga ligtas na 우리의 mahirap. 남미 여러 나라에 가난한 나라에 복음이 활발히 전해집니다. Kaya malakas po yung mga gawa ng ebanghelyo sa mga mahirap na bansa. 하나님은 가난한 사람들을 사랑하십니다. Pero minamahal po ng Diyos yung mga dukha. 가난한 사람의 복음이 활발히 전해집니다. Kaya maraming mga dukha ay naliligtas 여러분 po. 우리가 구원받은 거 감사하고 다시 오실 주님을 사모하면서 열심히 복음도 전하고 하나님 말씀대로 순종하시기 바랍니다. Kaya magpasalamat po tayo sa ating kaligtasan, umaasa po tayo sa kanyang pagbalik habang nagpapahayag ng ebanghelyo ng masipak. 오늘 주님 오실지도 모릅니다. So baka ngayon po, babalik po Panginoon. 오늘 안 오시면 내일 오실지도 모릅니다. Kung hindi po ngayon, baka bukas. 작년에 안 오셨으니까 금년에 오실지도 모릅니다. Hindi po siya bumalik last year, baka itong taon na. 항상 주님이 언제 오실까 사모해야 됩니다. So dapat maging handa po tayo sa kanyang pagbalik lagi. 주님 오실 때 빌립보서 3장 21절에 보면은 주님 오실 때 이 낮고 천한 몸이 주님과 같이 영광스러운 몸으로 변화된다고 말씀했습니다. So Philippians chapter 3 verse 20, pagbalik po ng Panginoon, babaguhin po niya yung ating hamangtang katawan, maging katulad ng katawan ng Panginoon. 천사보다 더 아름다운 모습으로 변화될 겁니다. So babaguhin niya po tayo para mas maganda kaysa mga anghel. 갈라디아 3장 4절에 보면은 주님 영광 중에 오실 때 우리도 주님과 같이 그 영광 중에 참여하라고 했습니다.
Galatia chapter 3 verse 4, sa kanyang pagpapahayag ng Panginoon, sasama rin po tayo sa kanyang kaluwalhatian. 우리는 그날을 사모합니다. So minamahal po natin ang araw na ito. 그리고 열심히 복음 전하고 열심히 주님 뜻대로 사시기 바랍니다. Kaya sana po magtuloy po tayo sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. 건강하게 오래 사시기 바랍니다. Sana mabuhay po kayong lahat ng mahahaba 주님 오실 때까지. hanggang bumalik po 할 일이 Panginoon. 많으니까 건강하게 사셔야지. So marami tayong trabaho, dapat malakas yung ating katawan. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 우리를 사랑하시는 자비로우신 하나님 아버지, 우리를 구원해 주신 그 은혜에 감사합니다. Salamat po, mahabaging amang Diyos, sa inyong pagligtas po sa amin. 우리의 몸도 영혼도 주님의 피로 살사오니 모두 주의 것입니다. Yung aming katawan, kaluluwa ay binili mo sa inyong dugo, sa iyo kaming lahat. 우리의 나머지 생에 하나님의 자녀로 또 거듭난 그리스도인으로 올바로 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Tulungan niyo po kami upang mabuhay po kaming mabuti sa inyong harapan hanggang sa aming natitirang panahon. 다시는 우리의 육신의 소욕을 따라서 세상 헛된 것을 따라 살지 않도록 해 주시옵소서. Tulungan niyo po kami upang hindi na po kami mabuhay pa para sa ating sarili, para sa salibutang ito. 그리고 아직도 이뤄진 많은 불쌍한 영혼들에게 복음을 전해서 그들이 구원받을 수 있도록 주님이 함께 역사해 주옵소서. Kumilos po kayo, Panginoon, sa amin upang ipahayag po namin ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa. 우리 모두 주님 오시는 날까지 주님 뜻대로 살고 주님 다시 오실 때 주님 앞에 부끄럽지 않고 칭찬과 영광을 받게 합당한 사람이 될 수 있게 해 주옵소서. Lahat po kami dito nawa lumakat nararapat sa inyong kaluwalhatian upang nawa hindi mapahiya po kami sa inyong pagbalik at nararapat sa kaluwalhatian ng karangalan. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan po ni Jesucristo. 아멘. Amen. 수고하셨습니다.